Hello guys, magandang araw po. In today's video, i-review natin yung Dimuda solar inverter. Ayan. Ito po ay 4.2 kilowatt, 24 volts setup po ito na solar inverter. Tara, simulan na natin. Una ay sa kanya accessories pala guys. Yung meron lang sa kanya is itong screw para dun sa kung kakabit mo siya dun dito sa sa dingding, sa semento. Ayan, meron na siyang kasamang ganito. At yun lang. Yun lang kanyang accessories bukod sa manual din. Ayan. Bale yung manual niya is para lang talaga sa 4.2 kilowatt na inverter, which is itong inverter natin ngayon. Okay, tara. Sa packaging guys, yung kanyang karton ay walang print, plain lang na brown. So hindi ko na pinakita sa inyo. Tapos sa loob, ayan, meron siyang foam na nilagay sa itaas at sa baba. Tapos plastic. So ganun lang yung pagkaka-package niya guys. Pero secure naman dumating yung inverter. Ayan, tabi lang natin. Kunin ko lang ito. Ayan guys, bali yan o. Una natin titignan guys yung kanyang finishing, no. Sa kaha niya guys, sobrang ganda ng kanyang finishing. Smooth yung kanyang pintura. Tapos matte finish pala yung kanyang hindi siya glossy yung paint. Matte finish siya. Tapos yung hulman ng kanyang, papansin nyo guys, no, yung hulman ng kanyang casing ay walang mga umbok-umbok. Hindi kagaya ng ibang inverter like SRNE na dito sa ventilations niya, sa intake ng air, bali meron pa siyang umbok dyan. Tapos sa ibaba naman may mga umbok din yung niya dito sa bandang ilalim. Dito guys, sa inverter na to, kita mo smooth siya, plain yung kanyang edges. Sa harapan plain lang din. Tapos dito sa itaas ay yung kanyang sabitan lang yung nakalabas. Tapos sa ilalim is wala masyadong makikita sa ilalim, kundi yung mga butas lang ng mga wire para sa wires, papapasukan ng mga wires. Tapos guys, ang kagandahan nito is yung kanyang ventilation. Kung mapapansin nyo, parang simpleng butas lang yan, pero sa loob meron po yung foam filter. Yun ang kagandahan sa inverter na to guys, kasi yung kanyang design is very smooth, tapos pero functional. Kahit yung kanyang ventilation ay merong filter para sa alikabok, para kapag humigop ito ng hangin dito, masala na yung mga alikabok at hindi papasok dun sa loob at kakapit dun sa mga motherboard. Tapos guys, isa pa sa mga napansin ko is yung kanyang dito sa design naman niya, sa ventilations pa rin. Wait lang, buksan ko lang. Ayan guys, ito yung sinasabi ko. Buksan ko lang. Ayan. Ito yung nagustuhan ko dito sa design nila. Ayan guys, nasa loob yung fan. Bali, mapapansin nyo, ayan, itong dalawang fan na to. Palabas yung hangin, papunta dito kung saan yung sticker ng fan, dun yung papunta yung hangin. Bali guys, dahil nasa loob nga yung fan na yan, nasa loob siya ng yung outer shell. Bali, mapapansin nyo, yung outer shell niya ngayon, malilit na yung butas. Kasi sa mga design ng SRNE, o kaya mga YNH, yung mga, tsaka yung ganito, yung Zamdon, ito. Yung mga fan nila, nandito sa mismong, outer shell ng kaha. Ang tendency nun guys, pagka ganon, pinapasukan siya ng butike o kaya mga insekto. At yun yung dahilan ng SRNE ko na solar inverter, na nasira siya, nasunog yung board dahil pinasukan na siya ng butike. Ito guys, wala siyang papasukan. Unless na lang kung hindi mo masyadong natakpan yung dito, yung sa mga wires, o kaya masyadong maliit yung wire mo, tapos may malaking butas dyan. Tapos ayun, dito naman sa bandang gilid, itong part na to, ito yung sa tingin ko medyo malaki, pero kaya naman siya lagyan ng foam filter yan dyan sa loob. Lalagyan ko na lang para mas secured siya, no. Bali, nilagyan ko pala ito ng kanina ng lug nuts. At ayun,
yung connection niya sa batteries, ayan. Nandito yung batteries. Ito, dito. Ayan, yung dalawang yan. Tapos, batteries and PV connections nandito rin sa itaas. Ayan. Tapos, dito sa mga AC ins, tsaka AC out. Ayan din. Bali, napansin ko lang din na yung quality ng kanyang AC in, yung terminal niya dito ay magandang klase ng terminal. Hindi siya yung parang plastic na yung transparent na white, yung parang low quality siya tignan. Hindi siya ganun. Para siyang yung connector ng terminal ng sa mga breaker. Ganyan yan, no? Ganyan yung kaganda yung build niya. Tapos dito naman sa baba, medyo nadismaya lang ako nung una kasi yung kanyang communications is USB lang, bali through Wi-Fi module. Wala siyang BMS o yung board niya pala dito. Ayan yung nasa loob kasi dito. Ito yung board niya maliit lang. Ewan ko kung pwede kong kunin yung board ng nung accessory nito, si palit dito. Kasi yun yung may may dry node, mayroong BMS connection, ganun. Pero ito wala. Pero kalaunan nung pagtingin ko doon sa manual, okay lang din pala kasi kapag may BMS connection kasi dito, meaning yung mode mo nun naka-lithium. Tapos yung lithium battery niya, yung sa system niya is yung kanyang voltage cut off para lumipat siya from inverter to main is masyadong mababa. I think mas mababa pa sa 20% na state of charge ng battery. So hindi mo siya pwedeng iset ng mas maaga. Kunwari 26 volts, lilipat na siya ng mains. Hindi siya pwede pag naka-lithium yung battery. O parang hindi siya akma sa cases ko kasi gusto ko mas maagang lumipat para pagka nagka-brown out sa gabi, at least meron pang karga yung battery, medyo maabot pa siya dun sa maabot pa nung pagka may araw na, di ba? Kaya yun, okay lang din na ganun, na walang BMS connection. Total sa mga pagka madalas ay pag matagal ka nag-solar, ginagawa mo na lang talaga dito is unattended na, hindi mo na masyadong tinitignan. Minsan nga doon ka na lang sa BMS tumitingin ng state of charge. Tapos nga pala dito sa gilid niya, ayan, yung gilid niya, nandito yung kanyang specs. So overview lang ng kanyang specs. Ayan, so maganda naman yung sticker niya dito, no. Appreciated ko kasi makintab siya, tapos glow. Tapos parang may coating. Ayan. Tapos sa kabila naman, meron din siyang sticker, mga warning hazards, mga ganun. Tapos wala naman ng ibang print dyan. Tapos sa harap, ayan, ang kanyang screen, may 4 na button. Tapos meron niyang ilaw dito sa itaas, 4 din. So may mga kanya-kanyang ibig sabihin yun kapag may umilaw dyan. So parang mains, inverter mains, solar charging, parang ganun. So malaman natin mamaya pagka tinesting na natin kapag kinabit na natin siya sa battery tsaka sa solar panels. Tapos ayan, itong malaking bilog, lang yan, design lang yan, walang functionality. At I think meron pa yung plastic na cover, so pwede natin tanggalin yan mamaya. Tapos sa itaas, ayan lang, baba, ayan. So very minimal yung kanyang mga communications tsaka connections dito sa ilalim, which is good. Tapos kung matatanong kayo kung anong kasyang wire dito, sa manual ang sabi is 4 AWG ang pwede, pero sa 4.2 kW medyo maliit pa yung 4 AWG. Malaki na to pero maliit siya kumpara sa capacity na kaya ng inverter na to. Bali itong 4 AWG, ayan, kunwari, ayan, papasok mo yan dyan. So, fit lang siya, sakto lang naman. Pero, ang plano ko, dalawang wire. So, sa isang polarity, dalawang wire. So, kaya ba? Wait lang check natin kung kaya yung dalawang 4 AWG. Kasi, dadalawin ko yan pag Ngayon, kulang na kasi yung wire ko, kaya isa lang muna ng 4 AWG sa bawat polarity, pero gagawin ko yan dalawa para mas hindi siya mag voltage drop, tsaka mas maiwasan natin yung pag-init ng wire. Kasi pagka ganun, hindi na rin siya efficient. Hopefully ayun, pwede mo pagsabayan yung dalawa. Ayan,
4AWG, dalang 4AWG kasya doon sa butas ng ano, ng battery terminal niya. So, ayos din. May allowance din yung nilagay nila, no? Which is good. Ayan. So, mahirap na siya tanggalin. Anyway, kabit na natin to, guys. PV na 900 watts, 800, 900. Tsaka dito sa grid. So, sabay. Mapasok sa check natin. Ayun o, so sobrang ingay na guys, no? Nagaganyan siya guys. Biglang lumalakas yung fan, depende sa ano eh, sa harvest. Tsaka syempre nag-charge din kasi siya. So sabay AC 220. Sabay nag-charge yan. You know, meron tayong 69 amperes sa battery. So, sobrang lakas. Ito yung battery natin. Charging niya power 2 kilowatt. Nakalimit lang kasi. Wait lang. Nakalimit lang to sa ano, 60 ampere. So nilimit yung dalawa 60 ampere. Bali pumapasok siya sa 69. Medyo mainit yung wire, oh. 4AWG guys. Medyo mainit. Ay hindi. Dahil mainit pala to dito dahil nga sa buga ng fan. Kinukuha. Dito transfer yung init. Pero dito talaga wala. Walang init guys dito. Kapal to eh. 4AWG. So halos ayan nga, 2 kilowatt. Nakalimit siya ng 60 ampere pero pumapasok is nasa 69. So okay na rin. So sabay natin pinag-charge, no, yung AC tsaka yung grid tsaka PV. Okay naman so far. Kagabi nag-test din ako na ano lang, pure AC lang. Malakas siya mag-charge. So maganda siya pang ano eh, maganda siya pang pagka maulan, no generator, tapos nag brownout, generator lang gamit mo. Bali at least meron kang habang ginagamit ng generator, at least na-utilize mo yung power ng generator at nakakarga mo rin yung battery. Grabe, sobrang 28 amperes para sa battery, PV, tapos total 69 amperes. Sabi ng lakas. Okay, so balik na natin siya. Guys, ganito siya kaingay pagka ano, 1.3 kilowatt pala siya nag-uumpisa. Sobrang ingay. Bumibelo na lang bigla yung fan pagka maabot na ng ganito. 1.4. Ito pa yung pinakamataas na nakikita ko yung 1.4. Ayan o. Ngayon siya kaingay. Pero okay lang. At least gumagana, nag-work yung fan talaga. Intended. Pahigop siya dito, higop yan, may filter yan dito sa loob, may foam filter palabas dito, mainit na hangin. Hindi naman siya masyadong mainit guys.